BRP Sierra Madre, ang lumang barko ng sandatahang pandagat ng bansa na mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat hindi na ito tumatakbo, tinadtad ng butas at kinakain na rin ng kalawang. Bakit tila takot dito ang mga komunista? Sa katunayan, kadalasan inaatake ang mga barko sa kapaligiran, pero hindi ang Sierra Madre. Ang kaya lang gawin ng mga inchik ay pagsabihan ng Pilipinas na tanggalin ito. Ano meron sa lumang barko? Maaari nga bang magdulot ito ng malawakang digmaan? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Totoo ba? Ano ang BRP Sierra Madre? Nagsimula ang kwento mula pa noong mga taong 1944 bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga estratehiya ng sandatahang Amerika upang talunin ang mga Hapon ay ang paggawa ng sobra sa 1,000 mga landing ships na ilalayag sa karagatan ng Pacific. Ang sabi ng US Naval History na isa sa maraming landing ships ng mga Amerikano ay ang USS LST-821 na ginawa upang ilula ng mga tangke panlaban sa digmaan. Matapos ang giyera at ang pagsuko ng mga mananakop, naging barko panglula na lamang ito ng mga kagamitan. Kahit halos 1 taon lang gamit sa giyera, ginawaran ito ng isang battle star dahil sa maliit ngunit importanteng kontribusyon sa hukbong sandatahan. Matapos ang digmaan, tumahimik ang buong mundo at nanahimik na rin sa paglarga ang higanting LST-821. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal dahil noong taong 1955, lumiyab ang giyera sa Vietnam. Sa bago nitong pangalan na USS Harnett County, muling ginising ang natutulog na landing ship upang sumaling muli sa isa na namang labanan. Ngunit bago ito'y sinabak, dinagdagan ito ng mga battle upgrades. Hindi lamang naging landing ship, ngunit mas marami ang naging kakayahan ng barko. Nilagyan ito ng mga 40mm guns at helipad para sa mga fighter helicopters katulad ng UH-1B Seawolf. Ilang taong nitong nagsilbi sa Navy ng Amerika upang hadlangan ang mga komunista ng Vietnam. Sa huli, dahil sa kakayahan ng USS Harnett County, maraming buhay ang nasagip nito at ilan sa mga tauhan ang pinarangalan ng 9 na battle stars at 3 Navy unit commendations. Nung umalis ang Estados Unidos sa labanan, ibinigay ang barko sa South Vietnam at bininyagang muli sa pangalang RVNS Maido. Kung kahanga-hanga ang barko noon, mas kinagiliwan ito noong taong 1975 nang ginamit upang sagipin ang mga 3,000 refugees mula sa Vietnam sa napipintong kamatayan sa kamay ng mga komunista. Sa sumunod na mga taon, isang ugnayan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang naganap at ang veteranong barko ay napunta sa sandatahang pandagat ng bansa. Tinuring ang paglipat nito bilang isang karangalan at pinangalanan nitong Dumagat, Barko ng Republika ng Pilipinas. Bakit ito kinatatakutan ng mga komunista? Ilang taon ang nakalipas nung napasa kamay ng Pilipinas ang veteranong barko ng Estados Unidos. Mga taong 1990s nung tinawag itong BRP Sierra Madre o sa Tagalog, Ina ng mga Buntok.
pangalang kilala ng mga Pilipino ng Cagayan at Quezon. Nasasakupan ito ang pinakamalaking protektadong kagubatan sa probinsya ng Isabela. Marahil ito ay ang dahilan kung bakit napasya ang pangalanan ng barko na Sierra Madre. Sa dahilang ito ay hindi lamang barko pandigma, subalit simbolo din ng pagprotekta ng Pilipinas sa nasasakupan ito. Subalit marami pa rin ang nagtatanong kung paano ito napunta sa pangalawang Thomas Shoal, kalapit sa mga isla ng Spratly. Nangyari ito bago matapos ang taong 1990 nung nagsimulang gumawa ng mga istruktura ang komunistang China sa West Philippine Sea. Ngunit napag-alaman lamang ng gobyerno nung ang mga maliliit na gusali ay naitayo na ng mga Inchik. Ayon sa ulat ng Embahada ng China, ang mga naitayo ay pawang mga pansamantalang tirahan lamang ng mga mangingisda. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pamahalaan, kaya napagpasyahan na upang igit ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa mga isla doon, ipinadala ang barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bagamat luma na, ang kasaysayan ng barko ay hindi matitinag. Doon, ito ay nagsilbing istasyon ng mga miyembro ng hukbong sandatahan upang manmanan ang kapaligiran at ipaalam sa lahat na hindi uurong ang bansa sa pambubulas ng mga komunista. Paglipas ng ilang dekada, kahit na sira-sira pa, tadtad ng mga butas, inuulan sa loob at kinakain ng kalawang. Bakit tila takot dito ang mga komunista? Marahil mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na hindi mismo ang barko ang kinatatakutan ng mga Inchik. Ngunit, ang kasunduan na bumabalot sa veteranong sasakyan, ang Defense Treaty. Kasunduan kinikilala ng dalawang panig na ang pag-atake sa militar ng Pilipinas ay isang pag-atake sa Estados Unidos. Siguradong magugulat ka kung sasabihin sa iyo na bagamat nagpapakitang gilas sa mga Inchik, hindi nito nais makipagdigma sa alyansa ng Amerika, Britanya, mga taga-Europa at ng Hapon. Dahil kung aatakihin ang Sierra Madre na tinuturing pa ring barkong panlaban ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, walang duda, magsisimula ang isang madugong digmaan. Ano ang mangyayari sa BRP Sierra Madre? Ang paglagay ng lumang barko sa Ayungin Shoal ay isang estratehiya na kahit sa ngayon nagbubunga ng matamis na prutas. Dahil sa kasalukuyan, hindi ito magalaw ng mga Inchik. Ngunit nung ilang linggo lamang ang nakalipas sa kalagitnaan ng Nobyembre, ayon sa The Guardian, ginamitan daw ng water cannon ang barko ng Pilipinas na nagdala ng kagamitan sa mga nakaistasyon sa Sierra Madre. Tila sugat sa kalooban ng mga Pilipino, kaya marami ang nagprotesta laban sa komunista. Inulat sa Al Jazeera na pinagsabihan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga Inchik. Ganon din ang sabi sa ABC News na pinaalis ng Pilipinas ang mga Inchik dahil sa paggamit nito ng water cannons sa dalawang bangka papuntang Ayungin. Kaya ang ulat ng NPR na bagkus nakarating ang mga supply boats sa Sierra Madre. Ang nagawa lamang ng China ay sabihan ng Pilipinas na tanggalin ang lumang barko sa South China Sea. Ngunit ang pahayag sa military.com na hindi pumayag ang Pilipinas na tanggalin ang Sierra Madre. Ayon sa China Morning Post, na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas kung aatakihin ito. Nababahala raw ang China kung muling aayusin ang kasunduan. Baka daw mas lumakas ang puwersa ng mga taga-kanluran sa West Philippine Sea. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat medyo nababahala ang gobyerno ng bansa na baka raw giyerahin tayo ng mga Inchik, ang naganap sa Sierra Madre ay patunay na hindi kaya ng mga komunistang makipagdigma laban sa maraming alyansa. Ang pambubulas at paniniga ng isa ay minsan hanggang doon lamang, lalo na kung ang binubulas ay titindig sa kanyang paninindigan. Huwag kalimutan, ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang katapangan.
Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.